So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po tayong update dito kay Paulo Duterte, kay Pulong. So, hindi lang po nakakaalam kasi trending naman to ngayon, na nakuhanan po ng CCTV itong si Paulo Duterte na nambugbog ng headbutt at pinagtangkaan pong saksakin ang isang lalaki na sinasabi nga pong bugaw. So ngayon, ang update dito, sumagot si Paulo Duterte, sumagot si Pulong. At as usual, tulad nga po ng inaasahan natin, ang sagot po ni Pulong dito, isang malaking kabulshitan. Ganyan po talaga ang mga Duterte, mga kababayan. Mga mahihina po talaga sila sumagot. Oh, ito para makuha natin yung point natin, no. Ito, nakita ko to from Manila Times. Tama ba? Manila Times ba to? Ayun, yung mukha ni Paulo Duterte, abnormal din no. Oh, Manila Times nga. So sabi dito, Duterte shrugs off complaint, says case planted. Sabi ko sa inyo bobo na lang po talaga ang mga susuporta sa mga Duterte. Nakuha na ng video, si Paulo Duterte po talaga yung nasa video. Ngayon, ang sagot ni Paulo Duterte, planted daw po yung kaso. O sige, yung kaso planted. Paano yung ebidensya? Mukha mo yung nandun Ang gusto naming marinig, totoo ba yung aligasyon na ikaw ay nambubugaw? Ikaw ay kumuha ng babaeng minor. Oh. So, mamaya, babalikan natin yan mamaya. Pero basahin muna natin to dito. So, sabi dito, Davao City Representative, ano bang laptop to? Yan, okay. Sabi dito, Davao City Representative Duterte said, the evidence in the case that was filed against him was planted. So yung ebidensya pala planted. Tama, no? Tama. The evidence in the case. So planted. Bobo lang po maniniwala dito. Napanood nyo na ba yung video? O trending naman siya sa internet. Hindi ko na siya pwedeng i-play dito kasi na-warningan po ako ng YouTube doon sa pag-play ko ng video nung nakaraan, no? Okay? So sabi dito, no? The lawmaker who visited his father and former President Rodrigo Duterte at the prison in The Hague, Netherlands, was reacting to a complaint filed against him by Davao businessman Criston John Patria, who claimed that he was physically attacked and threatened by the congressman during the altercation inside a bar in Davao City in February. So February pa to. A video of the incident which was sent to the Manila Times was submitted as evidence before the DOJ were planted when DOJ were Patria filed physical assault and grave threat charges against Duterte on Friday. So, sabi dito, but the congressman was unfazed as he told a meet and greet with supporters that the case was planted. Speaking in Filipino, Duterte said he was used to it. So, sanay na raw po siya, no? That's the new politics in the Philippines. Hindi Puta, gago talaga ng sagot na to. If you don't lose through aid, you will lose in case, he said. Okay. So, ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko kagabi, na-content natin to. Di ba? So, ang sabi ko, siguradong sasagot si Paulo Duterte dito, pero sure ako na pag sumagot si Paulo Duterte, walang laman ang isasagot. Parang ito nga. Sumagot pero walang laman. Sumagot pero walang sense. Paano magiging planted yung ebidensya laban sa'yo? Di ba? Kung mukha mo yung nandun, hindi mo man lang tinanggi na ikaw ba yon? Hindi ba ikaw yon? Di ba? Para mas maganda kasi may video dito. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan kasi Bisaya play muna natin baka maintindihan nyo Ito, saan na ba yan? Ito yung sagot ni Pulong. Ang dabawin nyo, karon nakakita na po mong video. Yan. Ito. Sa akong mga kaigsuunan dabawin nyo, karon nakakita na po mong video. Ano? Dugay-dugay na. Dugay na nahitabo. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong... Kita mo, di ba? Ang layo ng sagot O doon pa sa mga nakakita daw ng video, mga kababayan niyang taga Davao, kayo nang bahala kung iboboto niyo siya o hindi.
Sabi ko sa inyo eh, sagot ng tanga to eh. Pagka-congressman sa unang distrito, di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang Hindi siya makasagot kasi nga daw, hindi niya pa nakakusap yung abogado kasi nga merong kaso. Tama ba? i-authenticate kung asa gikan ang video. Oh. O sabi ni Paulo Duterte, sabi ko sa inyo, bobo to eh. Oh, kailangan nyo lang kausapin yung abogado niya para ma-authenticate kung peke ba o totoo yung video. Una sa lahat, ikaw yung nasa video. Kung hindi ikaw yung nasa video, kung kamukha mo lang yun, pwede mo naman sabihin na, hindi naman ako yung kamukha ko lang yun. Ikaw yung nasa video, di ba? So, dapat alam mo kung totoo yun o hindi. Kasi February lang naman yun eh. O ngayon ba, nung February ba, may naalala ka ba? Na binugbog. O naalala mo ba nung February 24 na nangyari nga yun? May mga bisita ka bang mga Chinese? Para utusan yung Keystone para kumuha ng mga babae. Actually, ano yun eh? Human trafficking yung ginawa mo. Congressman ka, human trafficker ka? Sipin mo yan? Oh, kasi kung wala kang naalala, ibig sabihin nun, delikado ka pala pag nalalasing. Wala kang naalala, mauy ka pala. Ay, Diyos ko naman, no? Bobo, men! Bobo! O sige. Authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag na una Tatawa ko no, kailangan pang ipa-authenticate yung video. Hindi mo alam kung ikaw yun o hindi. Papa-authenticate mo pa. man og file So, ibig sabihin nun, kasi may kaso na, di ba? So, ibig sabihin nun, dadaanin mo sa technical. Ito technical mo, yung kaso. Okay. ana sa ambot og CIDG ba. Naunag file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara Hindi. Na-file sa CIGG yung kaso mo. Hanapin ko atin na. Tinan ko ha. Anong social media sinasabi mo? Ito yun eh. Ito yung affidavit eh. Kabalikan natin yung affidavit ha. Saan ba to? Saan bang affidavit? Walang nakalagay, no? Blatter lang ata ito. Blatter pa lang ata ito, no? O blatter lang ata ito. Hindi pa affidavit to. Hindi pa to kaso. Blatter pa lang ata ito. Oo, police blatter pa lang ito. Mamaya babalikan natin yung affidavit na yan, ha? Sige, continue muna natin yung sinabi ni Pulong. Bobo talaga nito, no? Basta Duterte talaga bobo eh, no? Oh, ano ba yun? Dito. Sige, dito. so kay murag na una man og file ana sa ambot og CIDG ba. Di ba? Nauna Unang file sa CIDG ang sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay ito Bisaya kasi. Bisit na bisit. Di maintindihan. wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Daghang salamat sa kanunay niyong suporta sa kuha ug sa akong pamilya. Ala, ampaw. Ampaw yung sagot. Alam nyo, no, yung pinakadelikado kasi dito mga babayan, yung parte nga po nung testimony nung nag-file ng kaso kay Pulong. Ito, balikan lang natin to. Alam ko, nabasa ko na to kahapon eh. Pero ito yung pinaka-alarming dito eh. Sa bang part yun? Yung ano nangyari. Ito ata yun. Ito yun eh. Ito yan. Oh. So, sabi dito, mga alas 8 ng gabi na kami nakarating sa bahay ni Carlitan kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Di ba makalipas ang 30 minuto ay may sumunod pang 2 babae na nagiinuman kami sa bahay. Ako, yung 5 babae, nakasama ko si Paulo Duterte at isa niyang tauhan. Si Carlitan at iba pang Chinese national na sa tingin ko ay kanilang kaibigan. O yan, no, di ba? Umorder ka ng babae, ito sa number 16 pala, no? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodridge, Barangay, Davao City. At magsama rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata. So, pido pa pala to, no? Na meron ako dahil pupunta daw si Paulo Pulong Duterte doon. Ayun eh. Actually, yung pambubugbog medyo
Given na yan eh. Alam naman po natin na talagang violente talaga yung mga Duterte eh. Pero yung puta, yung ginagawa ni Kibuloy, ginagawa rin pala ni Paulo Duterte, matindi. Di ba? Ano bang ginawa ni Kibuloy? Di ba namulest niya ng bata? Si Paulo Duterte malupit. Nagbabayad ng bata. ayun ang kailangan sagutin, Paulo. Kasi pag sinabi mo kasing planted, okay, sige, planted, di ba? Planted. Sabi mo planted, kahit hindi ako naniniwala, di ba? Pero ang pinakamabigat kasi doon mga kababayan, yung aligasyon na siya po ay pumipick up ng babae. Especially bata pa. Tanda natin mga kababayan, bilang isang congressman, napaka-unethical at napaka-illegal po nun kasi ang tawag nga po doon, human trafficking. Kasi nga po, bilang isang congressman, dapat ikaw yung gumagawa ng batas, di ba? Ikaw gumagawa ng batas ka kasi congressman ka eh. Isipin nyo, yung ginagawa ninyong batas bilang congressman, kayo rin yung lumalabag. Bawal po yun. Di ba? At itong mga kabataan po na to, na biktima nga po, ano yan eh, hindi po sila masasamang tao, mga biktima po sila, na dapat inaakay mo bilang congressman. Pero ikaw pa mismo yung nagtutulak sa kanila para magpatuloy po sa ganyang klaseng trabaho. Baho ng trip mo, men. Ito mga kababayan, so kayo po, naniniwala po ba kayo, dyan sa Team Replay, naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi ni Paulo Duterte na itong kaso at ebidensya laban sa kanya ay planted? Kasi kung planted to, sino nagplant? Yung mga Nograles, yung mga kalaban ninyo. Di ba? Pero by the way, ang point dito, di ba totoo ba yung ginawa mo? Ikaw ba talaga sa video? Hindi mo rin kasi sinagot yun eh. At ang nakakatawa dito, bakit mo ipapa-authenticate? Dapat ikaw mismo mag-self-authenticate ka kasi ikaw yun sa video. Kung ikaw na sa video, di ba, or hindi ikaw yun. Kung kamukha mo lang yun. Kasi dapat alam mo yun eh. Hindi mo na kailangang ipa-authenticate sa abogado yun eh. Tanga-tanga mo naman talaga, So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa content po natin, So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.